Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne, and today pag-usapan nga natin itong nag-viral na video ng isang resort sa Laguna na nagmistulang basurahan, stero, I don't know. Hindi mo na exactly ma-describe kung anong itsura ng resort na yon after nilang umalis. Anyway, tinag nga tayo dito ni Tick Walls. Kindly follow Tick Walls po, PH sa kanyang Facebook account. Tickwalls PH, nasa ano rin po siya, nasa TikTok. Anyhow, so sabi nga niya rito, issue ang nirerentang recreation na uwi sa distraction. Nako, mga tao naman, kapag lasing, ilagay sa tiyan ang tama, huwag sa ulo. Kung kakain, responsableng pagtapon ng basura ang gawin. Nagkalat kayo dito, nanira pa kayo ng mga gamit. Hindi lang danyo sa ang hahabulin ng may-ari nitong resort. Kailangan ding ipakulong ang mga yan. Nilabag nila ang usapan kahit nabayad pa yan, malicious mischief yan. Okay? So, malicious mischief, guys, is actually isang isang crime po sa Revised Penal Code natin na ang ibig sabihin, ang paninira niyong sadya sa isang whether public yan or private na property. Okay? Whether private or public property, tapos sinadya yung gawin yung paninira na yun. So, patong-patong talagang mangyayari sa inyo dyan. So, ano nga ba itong sinasabi ni Tickwall? So, ito po yung nagba-viral na video ngayon. Tingnan nyo naman po yung ginawa ng mga yan. Diba? Picture pa lang to. Papanoorin natin yung video. Buti hindi nila tinapon yung TV. Nakita niyo po yung TV doon. Buti hindi po. Tingnan mo. Grabe. Lalo na pag nakita niyo po yung video. Tingnan natin na pahanap tayo ng video. Ito. May nakita po akong video dito kay... Kabataan nga ba ang pag-asa ng bayan o kabataan ang sisira ng bayan? Naging Okay. So, ito po ba ay verified? Sila po ba talaga yung mga involved? The other question is, kabataan ba talaga to? Ito po ba ay team building ng mga estudyante lang? Or team building ng nagtatrabaho? Kasi, yung iba rito hindi ko na nakikita. Ito ba itong mukhang to? Mukha ba tong bata? Mukhang adult na to eh. Ito maniniwala ako medyo mukhang bata. Ito mukhang bata. Ito mukhang bata. Yun lang. Wala akong kita ibang mukhang bata eh. Okay, moving forward. Hindi na po kabataan ang tawag sa mga yan. Naging matunag ngayon. Guys, tingnan nyo naman yung ginawa sa lababo. Tingnan nyo yung kababuyan ng mga to. Imagine niyo guys, no? Yung kawalang hiyaan ng mga kabataang to na tinatawag ninyo. Ito yung gagawin. Ano ba akala nila? Yung binayad ba nila doon sa resort is enough sa halaga na pag nag-clog yan, nasira yan, is enough? Samantalang ang binabayaran lang talaga natin guys sa mga resort is a very small portion of what we pay them goes to the rent, the maintenance, pagbayad po sa tubig, pagbayad sa kuryente, pagbayad sa mga caretakers. Halos wala pong napupunta mismo sa may-ari ng resort na yan. Tapos ibababuhin nyo pa. 'Di ba? What if ang gawin natin, itong suka na to, kung sino man sumuka dito, ipakain natin sa kanya yung suka na yan? Sa tingin niyo matutuwa sila? Hindi. Iyon sa social media ang naging mukha ng isang resort sa Laguna na tila isa ng nabagyong resort matapos ang kasiyahan ng mga Sinearch ko to, Shift C. So, ibig sabihin, yung Shift C Sempil. Saan to? Sempil. Samsung Electronics Philippines sa Kalambarin. Ito guys,
Introduction of SEMPhil, Samsung Electronics Mechanics Philippines Corp. Kaya SEMPhil. So kung empleyado sila, sabagay wala rin naman pananagutan dito 'yan. Kasi ginawa nila outside of Pero pwede silang ma-question. So ito guys, hindi na estudyante. Hindi na po estudyante itong mga to. Nagtatrabaho na itong mga to. Diba? Nagtatrabaho na itong mga to guys. Now, ang tanong, anong trabaho nila dyan sa SEMPhil? Sila ba ay mga machine operator, lead, may mga tawag doon Kumbaga sa mga lead ba sila sa production line? O nasa back office sila, like sa mga admin? Basura. Kitang-kita sa CCTV ang naging kilos ng mga kabataan na pinagtatapon ang mga gamit sa swimming pool ng resort sa Laguna. Ano ba pinalaki itong mga taong to? Mas masahol pa sa aso? Bakit nila tinapon? Yun yung tanong. Hindi naman nakaligtas ang water dispenser na ito. Wala pang pahayag ang resort sa nangyari, ngunit ayon sa mga netizen ay kailangang panagutin ang mga gumawa nito. Nakakahiya kayo. Para kayong mga hayop na kawalan sa koral. Nahiya pa kayo. Sana tinapon nyo na rin sa tubig yung Diba? Sana dinamay na nila yung TV, dinamay na rin nila yung ref. Nahiya pa yung Pakinggan natin yung balita, guys. Upuan at basura sa kanilang swimming pool. May spot report si Mark Salazar. Nanggigitata sa dumi ang mga monoblock chair, mesa, bote ng mga alak nasa swimming pool na. Ganito iniwanan ng ilang guest ang isang resort sa Pansol, Calamba, Laguna. Bago ito, nakuhanan ng CCTV ang mga kalalakihang iyan na naghahagis ng mga upuan sa pool. Ang lalaking ito hinagis pati ang water dispenser. Tila nagtawanan pa sila matapos ang ginawa. Ayon sa may-ari ng resort, sinubukan pa ng mga lalaki na i-refund ang 1,000 pesos na security deposit. Sabi ng caretaker namin, teka lang at check natin yung resort. So, nung sinabing ganun, humarurot na sila ng alis. Itinapon din daw ang ihawan at hinagisan din ang buhangin ng pool. Oh my God. Dalawa raw sa mga sangkot ang nakipag-ayos na sa may-ari ng resort. Pero hindi pa raw nakikipag-usap ang ilan pa sa kanila. Ikinadismaya ng may-ari ng isang resort sa Laguna ang pagtatapon ng mga guests ng mga mesa. You know what? Ako yan. Doon po sa may-ari ng resort. Okay. Balikan natin. Doon po sa may-ari ng resort. Kung ito po ay isang company, pwede po kayong lumapit sa company. Like, sabi nila, taga SEMPhil daw. No? Taga dito di umano. Yung mga nagrenta sa inyo. Lapit po kayo sa HR nila. Makipag-ugnayan po kayo, makipag-usap po kayo. Baka may magawa yung human resource nila. Although, sige, sabihin na lang natin, this is outside. No, wala nang kinalaman dito ang SEMPhil. But then again, pwede kayo mag-file ng kaso
Ganito po gawin nyo. Pwede po kayo mag-file ng kaso, pwede po kayo magpa-blatter. Yan, pa-blatter po kayo. Doon sa blatter, isubmit nyo sa kung saan sila nagtatrabaho. Ipatawag nyo po lahat ng mga nagrenta sa inyo. Diba? Pwede rin naman mag-act ang company nila kung saan sila nagtatrabaho. At pagkakatandaan nyo po, no, pag kayo po nagkaroon ng blatter at umabot po kayo sa police, better na mas maganda sa police kasi malicious mischief na yan Magpa-blatter na lang po kayo sa police, i-forward nyo po ngayon yung blatter doon sa sa Human Resource Department ng company. Pag kayo po nagkaroon ng blatter, pwede po maapektuhan yan, no? Sa mga susunod nyong magiging trabaho. Pag kayo po ay may blatter. Hindi ko rin naman alam kung anong utak meron tong mga to. Hindi mo alam kung nakawala sa koral. Hindi mo alam kung pinalaki kasama ang mga hayop na hindi nag-iisip. Buti pa yung aso guys. Ako naaliw ako pagka nanonood ako ng mga video sa TikTok. Naaliw ako sa mga aso Buti pa yung mga natitrain. Itong mga to, mas mataas pa sa level ng pag-iisip ng mga hayop. Kung umasta naman, mukha ng mga hayop. Diba? Hindi nyo pa kinumpleto. Tinapon nyo rin sana yung video ka dyan. No? Tinapon nyo rin sana yung ref. Yung lutuan. Mga barbarik kayo. Alam mo kung ano pa pinakamasaya dyan? Dapat lahat ng sumama dyan sa outing na yan managot kahit walang kinalaman. You know why? Kung ano ang pinakamagandang lesson dyan? You will not associate yourself to this kind of people. Diba? Ganun lang kasimple yan, guys. Dapat yung may-ari din ng resort, ang gawin din nila, patong-patong na kaso nila, humingi sila ng matinding danyos. Hindi porkit nirentahan yung isang lugar, bababuyin nyo. And next time, no, this is one of the biggest lessons you need to learn. Next time, no, lalo na if you're conducting business, dapat meron po kayong kontrata, no, na binibigay, na nagpipirmahan kayo kung sino yung kausap nyo. Now, whatever damages like this, pag nirentahan ng resort, kung ano ang itsura ng resort nung dumating sila, dapat yun din ang itsura ng resort pag alis nila. Hindi naman natin sinasabi na kailangan malinis na malinis. At least maayos. And whatever damages, no, na inyong na-incur while you stay, you have to pay for it 10 times ng value nung sinira nyo. Upuan, dispenser. Alam niyo ba kung magkano ang dispenser? More or less nasa 6,000-7,000 yan. Depende pa kung ano yung function yan. Dahil may mga dispenser na meron silang, may part doon na pwedeng maglagay ng, magpalamig ng mga soft drinks, ng beer, and so on and so forth. Diba? Maliban dun sa hot and cold na function yan. Or lukewarm water. Diba? Yung room temp lang. Tapos yung iba, yung pindutan. So, nagdi-differ yan So, magdi-depende yan Doon sa mga sa mga resort owners, huwag nyo na pong hintayin na may mangyari sa inyong ganito. Magpagawa po kayo, kung may kakilala po kayong lawyer or may malapit sa inyong law firm, pumunta po kayo doon, magpatulong po kayo. Well, it will gonna cost you a bit. Magpagawa po kayo ng mga kontrata. Papirmahin nyo po ang mga kliyente nyo. Para kung ano man yung damages na ma-incur nila, hindi nyo kailangan magdemandahan. Upfront, may kontrata kayo, pakita nyo yan sa pa-blatter nyo muna, tapos pakita nyo yung kontrata. Pwede rin naman po kayo magbaranggayan na lang pag ganun.
Pero pag meron ng sinira talaga, maliban pa dyan sa mga naka-indicate dyan, na wala sa contract, pwede rin naman po kayo mag-file ng complaint. Ngayon, yung mga resort owners, madadala na yan na magparenta sa mga gaya ninyo. Diba? Ang tatandaan nyo na. Kaya nga daw maturity, wala naman daw yan sa edad. Nasa pag-iisip. Kita mo. Kita mo yung ginawa ng mga barbaric na yan. Diba? Guys, kahit yata high school student, hindi ka magagawang magwala ng ganyan. Diba? Maliban dyan, binaboy nyo pa. Lahat ng pwede nyong babuyin, binaboy nyo eh. Tapos may plano pa kayong bawiin yung 1,000. Mga kapal mooks din. Anyway guys, ayun, maraming salamat sa panonood. I'm very sure kahit kayo guys nainis din kayo, nagalit din kayo, nababuyan din talaga kayo. Hindi naman magba-viral to guys kung hindi kayo affected di ba? Anyway, Tikwalls, maraming salamat sa walang sawang pagtatag mo sa akin. Doon po sa mga gusto magpa-react, you can just follow me on my Facebook page. Pwede po kayong itag nyo lang po ako yan. I am Sean Wayne. Pakita natin yung page natin para pagka makita natin, magre-react tayo. Ayan. Itag nyo lang po ako. Tapos titignan natin kung may ba tayo enough, sabihin na lang natin, enough the knowledge na i-discuss ang isang topic. Siyempre, hindi natin itatouch yung mga topics na hindi naman natin alam, di ba? Wala namang ganun. Anyway guys, again, maraming salamat. I'll see you in the next video. Don't forget to subscribe, like, and comment.